Yung mga pumirma, kauna-unahan yung kanyang anak. Kaya medyo magtataas ka ng kilay eh. Ayun, hindi nga kilay itinaas ko. Pati paa. Ang importante, ano bang para sa akin? Ba't ako pipirma dyan? Ganon yan ang palaging iniisip nila. Sabi ko, naulinigan ko lang, yung mga nasasagap kong bali-balita. Mula din sa mga nakadikit doon. Oo, na pagka ikaw ay pumirma, bibigyan ka ng karagdagang 100 million worth of projects. Worth of projects? Oo, at bukod pa dyan, meron ka pang X amount of AX, at saka yung mga AKAP. Yung mga pagkaraniwang ayuda na ibinibigay. Yun ang pagkakadescribe sa akin eh. Maliban bansa dahil sapagkat yun ay natapat dun sa araw na kung saan mag-a-adjourn kami. Kaya na sinasabi ko, pangkaraniwan pagka-adjournment, meron ka namang pabaon. Parang nadoble yata yung pabaon eh, Nelson. Araw lumipas, yan po. Eh, ang daming naghahanap sa inyo eh. Dahil gustong alamin ang inyong, anong masasabi ninyo? Dito sa biglang isinulong na impeachment complaint laban sa vice-presidente. Kung kayo ba'y nagulat na biglang may ganito? Ito ba pag-uusapan natin? Nagmamadali pa naman ako. Pagkatapos ito lang palang pag-uusapan natin, itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito. It's a storm in a teacup. Hindi sa atin galing yan. Kaya lang mukhang hindi na... nawala na yung teacup ko eh. Naging storm na talaga. Ano bang... pag sinabi mo kasing... Iba-ibang pagkakagamit ng metaphor na yun. Metaphor ang tawag doon. Yes, opo. Tempest in a teacup. Storm in a teacup. Opo. Ibig sabihin po noon, mga kababayan, ay isang walang kabagay-bagay na biglang pinalalaki. Yes. Binibigyan ng di kawasang atensyon na para pag-usapan, samantalang yung significance niya, yung halaga niya, sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman makapagbibigay ng kahit anong kabutihan kahit sa buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi ng Pangulo. Yes, apo. Magtataka ka naman, yung mga pumirma, kauna-unahan yung kanyang anak. Kaya medyo magtataas ka ng kilay eh. Ayun, hindi nga kilay itinaas ko. Pati paa. Hindi ko naman alam na ito yung pag-uusapan natin. Hindi na sana ako pumunta rito eh. Wala kayong magagawa ko dahil ito ang gustong marinig sa inyo ng ating mga kababayan. Unang-una, kasi siyempre nandun pa rin kayo sa Kongreso, nasa House. Hindi ba kayo paano ba kinokonbine yung gano'n na bigla ang magbobotohan? Hindi ba ipapatawag lahat? Paano po ba yun? Hindi, magpiprepare na yan ng mga signature sheets. Pangkaraniwan ang ginagawa nila, ipiprepare nila yung impeachment complaint kasama na yung articles of impeachment. Pangkaraniwan yan. Meron nagbabasa pero siguro baka wala pang 5% ang babasahin yun eh. Pipirmahan na lang. Ang importante ay ano bang para sa akin? Ba't ako pipirma dyan? Ganon yan ang palaging iniisip nila. At sa grapevine, kaya ako sinasabing grapevine, ay nasabi ko, naulinigan ko lang yung mga nasasagap kong bali-balita. Mula dun sa mga nakadikit doon. Oo, na pagka ikaw ay pumirma, bibigyan ka ng karagdagang 100 million worth of projects. Worth of projects? Oo, at bukod pa dyan, meron ka pang X amount of AX, at saka yung mga AKAP, yung mga yung pagkaraniwang ayuda na ibinibigay. Siguro, may inganyo yung mga pipirma sapagkat inaakala nila na malaking bagay para sa kanila yun. Kaya pala merong isang congressman ang nag-post ng ayuda is coming. No, nabasa ko yun. Isa yatang congressman na taga Mindanao, Cagayan de Oro yata yun. Maliwanag na inamin niya, ayuda niya is coming. At yung pagdating, dagsa talaga. Yun ang pagkakadescribe sa akin eh. Maliban bansa dahil sapagkat yun ay natapat dun sa araw na kung saan mag-a-adjourn kami. Kaya na sinasabi ko, pangkaraniwan pagka-adjournment, meron ka namang pabaon. Parang nadoble yata yung pabaon eh, Nelson. Pero ako, hindi ko na inaalala yun sapagkat patagal na akong wala. Sinabi ko naman sa iyo, tinanggal na ako sa lahat ng ganun. Itinuring nila ako na hindi na ako kasama. Na hindi na ako member ng House of Representatives. Pero hindi natin ikinalulungkot yun. Nasasabi ko lang, kasi para sa ganun ay malaman ng ating mga kababayan kung anong klaseng leadership
meron kami sa House of Representatives. Ang isa sa katanungan ko, 7 articles of impeachment ang isinampa eh. Hindi ito yung, kasi 3 yung nakaumang, hindi ba? May hinintay silang pang-4, mukhang dito pinagsama-sama at may karagdagan. At ang number 1 sa articles na yon ay yung tungkol sa high crimes. High crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the President, the First Lady, and House Speaker, which as publicly admitted by her in a live broadcast. Anong masasabi po ninyo? Ano yung high crime? Yung nga daw pong Kapag ako'y napatay, sabi niya, meron na akong kausap na papatay kay ganito, kay ganyan, at saka kay ganon. Ano yun? High crime. High crime daw po eh. Nakalagay. O di bahala sila. Patunayan nila yun. Kasi kung talagang matutuloy yan, at kung sakasakaling ako naman ay pala rin, nando naman ako sa, alam mo na. Kaya titingnan natin, pagtatanungin natin, yung bang pagkakaintindi mo sa high crime? Yung halimbawa may nagbanta. O sa akin kasi grave threat lang. Parang sa kapakanan... Yung grave threat, parang pinsang buo ng jaywalking yun eh. Parang nagbanta ka pa lang. O, di ba na sabi niya, pagka ako'y napatay. So, wala pa. Nagsisilbing parang kasiguruhan niya yun. Kaya huwag niyo akong papatayin. Di ba? Saan pumapasok yung high crime? Bayon ko sa kanila. Ba't sa akin may tatanong yan? Hindi naman akong gumawa niyan. Anong mga halimbawa ng high crime dapat? Yung talagang pinatay mo? Ay, kamukha ng treason, yung mga ganyan. Sapagkat pinagkanulo mo na yung buong kapakanan ng bansa mo. Yan ang mga ganyan, yung mga high crimes. Pero kamo, nagsabi siya, kapag ako napatay, ipapapatay ko rin kayo. So, para wala pa. Para sa akin, salita lang yun. Para sa akin, grave threat eh. Kaya sinasabi ko sa'yo, pinsang buo ng, ng malicious mischief, ganyan. Oo nga. Ng jaywalking, bahala sila. Di ba? Sila magtatanggol niyan, no? Hindi sila magtatanggol. Sila ang Silang magpo-prosecute. Ipatutunayan mo, sang-ayon sa mga ebidensyang dala-dala mo, na may high crime nga. Na meron nga ganyan. Kasi kailangan patunayan mo yun. Hindi mag-a-allege ka ng ganyan pagkatapos baka mamaya saka mamadali nila nagamit nila yung high crime. Pagkatapos sige nga. Tingnan nga natin ang definition ng high crime. Baka hindi mag-qualify ang ginawa mong article of impeachment. Yun ang number 1. O baka sa mukha mo sumabog yan. Yung number 2 ay tungkol naman Hindi ko pa nabasa lahat yan, ha? Ngayon ko lang naririnig yan. Binabasa. Wala kasi akong panahon basahin yan eh. Sabi nyo nga, storm in a teacup lang ito eh. Kaya ako nang nagbibigay sa inyo nung teacup ko. Pangulo na nga ang nagsabi eh. Tama. Hindi ba? Paano mabubuhay ang high crime? Pangulo na nagsabi, sa aking opinion, wala kang kabagay-bagay lahat yan. Narinig din naman ng Pangulo yung mga ganong klaseng pangungusap mula sa Vice President. Opo. Pero sabi niya, yung mga bagay na pinag-uusapan ninyo na nauuwi sa ganyan, sa aking palagay, ay wala kang kahihinatnan yan. Marami tayong problema at mahahati lang ang atensyon ninyo. Para saan yan? Wala, sabi niya, sa wala. O pagkatapos, hahabi ka sa pamagitan ng iyong imahinasyon. May high crime dito. Ha? Kung yung mga, kasi meron silang isinama rito na, halimbawa, yung tungkol sa di umano ay pagkakaroon na ng yaman. Pero ang taon 2007 hanggang 2017, hindi pa siya Vice President eh. Pwede bang isama yon? Paano mong isasama yon? Ang kanyang pagiging Vice President, ang importante dyan, kaya siya naging impeachable. Yung mayor hindi ini-impeach. Yung konsehal hindi na-impeach. Ang senador hindi na-impeach. Congressman hindi na-impeach. Ang judge hindi na-impeach. Bakit isasama mo yung aligasyon tungkol sa kanyang pagiging mayor o kaya vice mayor? Wala akong makitang impeachable offense. Sapagkat pagka vice mayor ka o mayor ka, hindi ka impeachable officer. Opo. Hindi ba nila alam kung sino-sino lamang? Tinukuy naman na saligang batas. Kung sino-sino lang ang pwedeng sumailalim sa impeachment. Distinguido po lahat yon. Kompleto yung listahan. Presidente, Vice President, Ombudsman, mga commissioner ng ating constitutional commissions. 3 yon eh.
Civil Service, COMELEC, COA, ayan, at saka po yung mga maestrado Ng Korte Suprema. ng Korte Suprema. Yan lang po ang mga impeachable officers, wala na po. Wala na. Kung ilalagay mo dyan, yung inaakala nilang ebidensya nung siya'y mayor, napakalayo naman nata nun. Yan ba, yan ba yung pinagsikapan nila? Napatagal-tagal. Dalawa po yan yung mayor pa siya yung sa SALN at yung sa Davao Death Squad. Huwag na natin pag-usapan yan. Meron pang isa ako. Kwenta-kwenta. Ano pa? Eto pa. Natawa rin ako dito Ikaw lang, natatawa ka na Yung committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution and even high of crimes of sedition and insurrection such as eto na such as na nakakatawa to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor. Alam mo, talaga naman designated survivor ang Vice President. Sa bagay. Tama. Kasi ang Vice President is a president in waiting, hindi ba? Yun lang naman yun. Yes, opo. Kaya tayo nag-imbento ng opisina ng Vice President para kung ano man ang mangyari sa presidente, ay hindi naman tayo magkakadawindang-windang. Meron kagad na papalit. Line of succession. Wala nga meron succession. Parte yun ng ating estabilidad di ba? Parte ng ating sistema bilang isang gobyerno. Ay, bakit hindi maintindihan? Kaya nga natawa ako rito. Ang taas pa, high crime. Talagang designated. So basahin mo yung saligang batas. Kapag may nangyari sa Pangulo sa anumang kaparaan, may namatay halimbawa, o kaya nagkasakit, hindi na niya kayang isakatuparan ng kanyang pananagutan. O kaya nag-resign. Tapos may kapalit ka agad. Designated talaga siya. Tama. Kahit hindi niya sabihin ako designated. Oo, kaso, ang iniisip nila kasi, nakapako doon sa Netflix. Meron kasing pelikula, napanood ko yun Yes. Napanood ko yun. Napakahaba, unti-unti. Pero natapos ko Ayun nga. So, sapagkat doon, talagang inusig naman ng Pangulo. Talagang may pagtatangka. Isa naman sinabi niya lang, I am the designated survivor. O, kasalanan ko ba kung nervyoso kayo? Kanya. So, kung ito, ititingnan nyo na, baka hindi nyo napansin Yung number 1, ay wala. Talaga ba ito yung pag-uusapan natin itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito? Storm in Atika po ang topic natin. Number 1, number 4, number 5, number 6. Ito yung number 7, nakakatawa rin, Kong, Pati Teka muna, yung ibang number, halos ganun din ang description. Yun ang, kasi yun ang mas nakita kong pero... Na destabilization. Yung parang may yung ihuhuli ko, yung parang ito lang ang pwedeng may basihan, Dito muna tayo sa mga nakakatawa. Ito kasama makeup nito ng Vice President tsaka lipstick, Kong, Pakinggan niyo mabuti, kung ba't ko nabanggit. Totality of the Vice President's conduct. Profanity? Totality. Profanity. Of Vice President's conduct clearly displays conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violation of the 1987 Constitution, and graft and corruption. So, ano yung kabuuan ng kanilang naisip o nakitang aksyon ng ating pangalawang Pangulo na maaaring sa kanyang kabuuan ay matatagurian nilang isang betrayal of public trust? Ano yun? Totality lang. So, inisip din dito, kasama yung pag-makeup, di ba? Sinabi niya totality. So, from head to toe ito. Hindi, siguro ibig nila sabihin, magmula lahat ng kanyang mga pinagsasabi, lahat ng ginawa niya. Lahat ng ginawa niya na maaaring hindi nila nagustuhan at lahat ng ito'y inakala nila na kapag ito'y pinagsama-sama mo, ay sa kanyang kabuuan ay talagang destabilization plot. Halimbawa, ano ba yung ginawa niya? Nakalagay ba dyan? Hindi, pwede bang gano'n? Napaka-general na totality? Tatanungin ko nga sila, di ba? Pag nandun na ako, Senator Judge ako, di ba? Ay, sinasabi ko. Tama naman. Dadalhin niyo ako doon, di ba? Kaya nga ngayon, takot na takot siya kanya. Kinakailangan hindi makalusot. Bantayan niyo yung isang yan. Delikado tayo dyan. Di ba? Yes.